Nobyembre 17, 23, 2025. Pag-aaral ng bantayan. Araling Artikulo 37. Tema, ang dapat nating gawin kapag may kawalang katarungan. Mga komento sa pulong. Talata 1 tandang bawas 2, paano tumutugon ang maraming tao sa kawalang katarungan at ano ang maaaring itanong natin? Komento, marami ang tumutugon sa kawalang katarungan ng may galit at sinusubukang ayusin ito sa pamamagitan ng mga protesta, petisyon, o gawaing politikal. Kahit na hindi tayo nakikibahagi sa mga paraang iyon, naapektuhan pa rin tayo kapag nakakakita ng hindi patas na pagtrato. Dahil dito, napapaisip tayo kung paano tayo dapat tumugon at kung ano ang maaari nating gawin sa ngayon. Talata 3, bakit nauunawaan na nakakaramdam tayo ng galit kapag may kawalang katarungan? Komento, nauunawaan na tayo ay naistorbo dahil sa kawalang katarungan dahil nilalang tayo ni Jehovah ayon sa kanyang larawan at mahal niya ang katarungan. Hindi siya kailanman kumikilos ng hindi makatarungan at ayaw niyang may sinumang mapagsamantalahan. Noong panahon ni Isaias, narinig niya ang daing ng mga nakararanas ng hindi patas na pagtrato at kumilos laban sa mga lumalabag sa kanyang mga pamantayan. Talata 4, ano ang ipinakikita ng isang pangyayari sa mga ebanghelyo tungkol sa pananaw ni Jesus sa kawalang katarungan? Komento, malinaw na si Jesus ay namumuhi sa kawalang katarungan. Nang makita niya ang isang lalaking may nanlupaypay na kamay na pinakitunguhan ng walang awa ng mga lider ng relihiyon, labis siyang nasaktan sa kanilang malamig at walang pakitang asal. Ipinakikita ng kanyang reaksyon na nagmamalasakit siya sa mga naapi at handang tumulong. Talata 5, ano ang dapat nating tandaan tungkol sa galit na maaaring maramdaman natin dahil sa kawalang katarungan? Komento, hindi masama ang makaramdam ng galit kapag nakakakita tayo ng kawalang katarungan, pero dapat nating tandaan na hindi nito kayang ayusin ang sitwasyon. Kapag nagpatuloy o hindi na kontrol ang galit, maaari itong makasama sa atin emosyonal at pisikal. Sa halip na hayaang kontrolin tayo ng galit, mas mabuting sundin natin ang halimbawa ni Jesus sa pagharap sa hindi makatarungang pagtrato. Talata 6, anong mga uri ng kawalang katarungan ang karaniwan noong nasa lupa si Jesus? Komento, nakakita si Jesus ng maraming anyo ng kawalang katarungan, kabilang na ang pang-aapi ng mga lider ng relihiyon at ang malupit na pagtrato ng mga otoridad na Romano. May ilang handa pang lumaban para sa kalayaang politikal. Pero hindi kailanman sumama o sumuporta si Jesus sa anumang kilusang panlipunan at umiwas siya kapag sinusubukan siyang isali sa mga ganitong gawain. Talata 7 tandang bawas 8, bakit hindi sinikap ni Jesus na alisin ang kawalang katarungan noong nasa lupa siya? Komento, hindi nakipagtulungan si Jesus sa mga sistemang pampulitika para alisin ang kawalang katarungan dahil alam niyang hindi kayang pamunuan ng tao ang kanilang sarili o ayusin ang mga ugat ng problema. Ang impluwensya ni Satanas at ang pagiging di perpekto ng tao ay ginagawa itong imposible para sa anumang sistemang pantao na magdala ng tunay at pangmatagalang katarungan. Alam ni Jesus na ang kaharian lamang ng Diyos ang ganap na makapag-aalis ng katiwalian at kawalang katarungan, kaya doon niya inilaan ang kanyang panahon at lakas sa pangangaral tungkol dito, hindi sa pagsuporta sa reformang panlipunan. Talata 9, ano ang nagkukumbinsi sa iyo na ang kaharian ng Diyos lamang ang makapagtatapos ng lahat ng kawalang katarungan? Komento, nakikita natin na patuloy na lumalala ang kawalang katarungan dahil ang tunay na pinagmumulan nito, ang impluwensya ni Satanas at ang pagiging di perpekto ng tao, ay hindi nagbabago. Walang sinumang pagsisikap ng tao ang kayang solusyonan ang mga ugat na ito, kaya tanging ang kaharian ng Diyos ang makapagdudulot ng tunay na katarungan. Ipinakikita ng mga karanasan tulad ng kay Stacy na kahit mabubuting reforma ay kulang, pero ang kaharian ni Jehovah ay ganap na poprotekta at magpapagaling sa bawat biktima sa paraang hindi magagawa ng tao. Talata 1-0, sa anong paraan ang mga kilusang panlipunang reforma ay salungat sa payo ni Jesus sa Mateo 5 oras 43 minuto negatibo 48. Komento, maraming kilusang panlipunang reforma ang pinakikilos ng kapaitan, pagkapuot, at di pagkakaisa, na sumasalungat sa turo ni Jesus na magpakita ng pag-ibig kahit sa mga tumututol sa atin. Madaling maging marahas ang mga protesta na nagpapakita ng saloobin na hindi kasang-ayon ng halimbawa ni Jesus. Bilang mga Kristiyano, iniiwasan natin ang anumang bagay na nagtataguyod ng espiritong taliwas sa pag-ibig at kapayapaang itinuro niya. Talata 11, ano ang maaaring sumubok sa ating determinasyong hindi sumuporta sa mga kilusang panlipunang reforma?
Komento, masusubok ang ating determinasyon kapag tayo mismo ang nakaranas ng hindi patas na pagtrato. Ang malalakas na emosyon ay maaaring magtukso sa atin na sumuporta sa mga kilusang nangakong magdadala ng katarungan. Kailangang mag-ingat tayo na huwag hayaang ilayo tayo ng galit sa pagtitiwala kay Jehovah at ilapit sa mga solusyong pantao. Talata 12, bakit matalino na maging mapili sa impormasyong tinatanggap natin? Komento, matalino ito dahil may ilang media na nakatuon sa kawalang katarungan sa paraang nagpapagalit at nagtutulak ng mga kilusang panlipunan. Kapag sobra tayong naapektuhan ng ganitong uri ng balita, maaari tayong panghinaan ng loob o mailayo sa pagtuon sa kaharian ng Diyos. Ang maingat na pagpili sa ating binabasa at pinapanood ay tumutulong para manatili tayong balanse. Talata 13, paano nakatutulong ang magandang routine ng pagbabasa ng Biblia para mapanatili ang tamang saloobin tungkol sa kawalang katarungan? Komento, ang regular na pagbabasa ng Biblia ay nagpapaalala sa atin na nakikita ni Jehovah ang lahat ng maling ginagawa at ayusin niya ang mga ito. Pinatitibay nito ang ating tiwala sa kanyang katarungan at tinutulungan tayong mapanatili ang tamang saloobin habang hinihintay natin ang kanyang kaharian. Talata 14 na, ano ang magagawa natin para hindi tayo makatulong sa kawalang katarungan ng mundong ito? Komento, hindi natin makokontrol ang kilos ng iba, pero maaari nating piliin kumilos ng makatarungan. Sa pagpapakita ng pag-ibig at paggalang sa lahat, iniiwasan nating makadagdag sa kawalang katarungan. Nalulugod si Jehovah kapag tinatrato natin ang lahat ng may kabaitan at pagiging patas. Talata 15, anong epekto ang naibibigay ng pagbabahagi ng katotohanan sa Biblia sa kawalang katarungan ngayon? Komento, kayang baguhin ng katotohanan sa Biblia ang ugali at asal ng mga tao. Maaari nitong baguhin ang mga dating mararahas o magagalitin tungo sa pagiging mapayapa at mabait. Mas kaunti ang nagdaragdag sa kawalang katarungan kapag mas marami ang nababago ng katotohanan. Talata 16 na, bakit ka motibadong ibahagi ang pag-asa tungkol sa kaharian? Komento, motivado ako dahil ang kaharian ng Diyos ang tanging tunay na solusyon sa kawalang katarungan at kailangan ng mga tao ang ginhawang ibinibigay nito. Nagbibigay ito ng pag-asa sa mga nakararanas ng hindi makatarungang pagtrato at tumutulong sa kanilang magtiis. Ang pagiging kumbinsido sa pag-asang ito ay nagbibigay sa atin ng higit na tapang sa pagbabahagi nito sa iba. Talata 17, paano tayo tinutulungan ni Jehovah na harapin ang kawalang katarungan ngayon? Komento, tinutulungan tayo ni Jehovah sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit umiiral ang kawalang katarungan at pagtiyak sa atin na iniintindi niya ang ating pagdurusa. Sa pamamagitan ni Jesus, itinuturo niya kung paano tayo tutugon ng may balanse. Pinalalakas din niya ang ating pag-asa sa kaharian na malapit nang mag-alis ng lahat ng kawalang katarungan magpakailanman. Ano sagutin? Bakit tayo lubhang naapektuhan ng kawalang katarungan? Komento, naapektuhan tayo ng kawalang katarungan dahil nilalang tayo ni Jehovah ayon sa kanyang larawan at mahal niya ang katarungan. Dahil nasasalamin natin ang kanyang mga katangian, natural lang na maistorbo tayo kapag nakikita nating hindi patas ang pagtrato sa iba. Ano sagutin? Bakit hindi tayo sumusuporta sa mga pagsusumikap ng tao para labanan ang kawalang katarungan? Komento, hindi tayo sumusuporta sa mga pagsusumikap ng tao dahil hindi nila kayang lutasin ang tunay na mga ugat ng kawalang katarungan na nagmumula sa di-kasakdalan at masasamang impluensya. Tanging ang kaharian ng Diyos ang makapagbibigay ng ganap at pangmatagalang katarungan. Ano sagutin? Ano ang magagawa natin kapag nakararanas tayo ng kawalang katarungan? Komento, kapag nakararanas tayo ng kawalang katarungan, maaari nating tularan si Jesus sa pananatiling kalmado at sa pagpapakita ng pag-ibig. Maaari rin tayong mag-focus sa pagbabasa ng Biblia, maging mapili sa impormasyong tinatanggap natin, at ibahagi ang mensahe ng kaharian na tunay na nakatutulong sa mga tao.